Ako po si Father Eric Santos. Ako po ang direktor ng Catholic Charismatic Renewal Ministries sa Archdiocese of Manila at ng Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities sa ating bansa. So, dahil man tao? Yan, 16 na ang tao. So, nandito po ako upang bumati sa ano tayo nag-celebrate? Sa Intercongregational Theological Center. Hindi po ako alumnus ng ICTC, pero ako po ay hinubog ng mga paring Franciscano sa Our Lady of the Angels Franciscan Seminary. Doon po ako nagkoleyo. Tinan mo, diocesan priest na ako. Pero, ayan, ako ay diocesan priest, pero I am a professed Franciscan secular. Ayun. So, third order pa rin, di ba? So, may kaugnayan pa rin kay San Francisco. At ako'y nahihiya sapagkat inanyayaan ako dito upang kumanta. Nagdalawang isip ako because I'm not a singer. I'm a performer. Kaya hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Bagamat, pwede ko magbahagi sa inyo na ilang bagay. Gusto nyo, mag-healing tayo. Pwede rin yun, di ba? Magaling ako mag-tongues. Meron akong kaibigan, talagang naging charismatic siya. Tuwing siya'y magdarasal, kung siya'y magdadrive, nagtatang siya. Siya malakala, siya, automatic yun. Kaya minsan nagpunta kami ng Cagayan, siya rin nagdadrive, siya malakala na wala ng boses. Sa haba ng biyahe, 12 hours. Ganun siya, pag nag-drive siya, malakala siya, nabako, shit! Anyway, gawin tayo mag-pray over. Alam mo, sabi nila, ako daw, magaling ako mag-pray over. Hindi talaga ako healer eh. Bagamat charismatic priest ako. Ewan ko kasi lahat ng pinag-pray over ko, kinabukasan, patay eh. But I realize it's also a gift. Diba? Hindi yan kaya ng ibang pari. Although, honestly, alam ko, gift ko. Ang pag-pray over ko po yung hindi nag-aanak. Sabi nila, effective daw ako doon. Talagang, ang dami na nagpatotoo na sila ay nag-teresado sister. Sabi niya, meron pa ba isang pari na kilala, gano'n? Talagang soaking prayer. Alam niyo yung soaking prayer? Yung talagang may pray over niya, paulit-ulit. Alam mo, nag-anak talaga yung yung babae, nagbuntis. Pagkaras ng bata, kamukha ng pare. Napaglihan. So, sa araw na ito, we recommit ourselves. To the cause of forming priests and religious na talagang nakikilakbay sa mga Pilipino. Nakaalam sa tunay na pintig ng buhay natin. Siguro ako, kung ano man ako bilang pari ngayon, siguro 75% nun ang galing sa formation ko sa mga Franciscano. Kaya ako'y nanatiling simple, dukha. Alam mo naman, di ba? Makita yung mga nagpe-perform, walang ka-makeup. Alam mo po, ang buhay, ganyan lang yung kanina. Mga magsasaka, mga trabahado, sumasayaw-sayaw lang, tapos kumakanta. Ang ganda ng buhay, di ba? Gawin kaya natin yun, di ba? Kumakanta-kanta lang tayo, sumasayaw-sayaw. Anyway, so kailangan natin yung mga pare at mga reliyosa na gagabay, makikiisa sa paglalakbay ng ating mga kababayan. 27 years na bang ang EDSA? 27 years ago ay pinalaya tayo mula sa diktadura ni Marcos, no? Lumaki ako na may galit sa mga Marcos. Ngayon, kaibigan ko na si Imelda. Tinatawad ko na siya, binibigyan niya ako pera. Joke lang po.
kaibigan ko nga. Maging kaibigan. No? So, nagkaroon ng people power. Pero bago may people power, we've been through the worst. We were under the Spaniards for 300 years. And then the Americans came. They never left, actually. Nandiyan lang sila sa sistema ng buhay natin. Tapos, the Japanese came, Japanese occupation, that was the most grabe. No, the Manila was the second most devastated city after the Second World War. Next only to Warsaw, to Varsava. Tapos, nung panahon ng Hapon, hirap na hirap. Ang mga Pilipino, talagang, dati daw, takot na takot mga tao pag may sumigaw, mga anak, may Hapon! Takpa! Ngayon, iba na, mga anak, may Hapon! Higa! Kaibigan na natin sila. Bibigyan na sila ng lapat. Malaki na ang pinagbago ng buhay. So, anyway, pagkatapos nun, okay, so we had to rebuild this country. And then, Marcos time came, we were under the dictator for 20 years. And then people power came, dumating si Cory Aquino. At bago dumating si Cory Aquino, sinabi ng kanyang asawa, si Ninoy, na sino man ang pumalit kay Marcos, may hirapan siya. The next 20 years. Asawa niya, naging presidente. Ngayon, tapos noon, pumalit si Ramos. No? During the time of Ramos, sabi we were the new economic tiger. Kuting lang pala. Tapos dumating si Era, no? Wala na akong dapat sabihin pa. Ngayon tumatakbo siya mayor sa Manila. No? Pinagtripan ang Manila. Wala nang matakbuhan. Manila na lang, bili tayo ng bahay sa Tamesa, takbo tayo. Ang hirap naman noon. Kalabanin pa niya si Mayor Lee. Labanan sa Manila, labanan ng mga ulyanin. No? Pero mahal ko si Mayor Lee. Love ko siya. He's my second father. I look up to him. He's a good man. If you can only feel his soul, his heart. Napakabait po ni Mayor Lim. Tirador nga lang, pero I love him. At alam niya, ino-offray ko siya sa aking mga sermon. Pero mahal ko siya. No? Anyway, so, si Era, tapos dumating si Ining. Ining. DNA. Also known as the Mole of Asia. At ngayon, siyempre, panahon naman ni Noy Noy. Diba? Panahon ng daang matuwid. Tapos na-realize natin, daang matuwid pala madulas. Well, what can I say about the president? Well, he's a good uncle to Josh. And I think it's doing well, no? Alam mo, papaunlad tayo. Sana, no? Totoo. Pero ang mahalaga is, mulat pa rin tayo sa katotohanan ng maging kumpleto ang ating pakikilakbay sa mga tao. Okay, so, lumaki ako, nakaharap ang mukha ng kahirapan. Hindi ko alam po yung isa sa mga dahilan kung ba't ako nagpare. Talaga pangarap ko maging isang artista. Ginawa niya akong pare. No? Madali na lang mag-artista ngayon. Nakita mo si Coco, di ba? Naging artista, di ba? Masarap sa map. Pwede na, di ba? Astig! Matawa kayo, may ganyan ding pare. May pare ganyan. Tumain niyo ang Panginoon. Mga tao, hawa-hawa, tumain niyo rin. Minsan na nag-sermon yung pare na yun, sabi niya, ang tabi ni Hetut, ako ang puno ng ubat, kayo ang mga tanga. Patuwa ng mga pasmata. Mga pare rin, karakter di ba? Meron pare sa UST, talagang, take this, all of you, and end it. Hindi na ngayon, ganun pa rin siya mag-visa. Isang pare, kilala ko, talagang kinuha niya ang tinapay. Ibigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin na. Sinasaliba. Umiiba. Anyway, so ako, hindi ko talaga pinangarap mag-iiyak. Ba't umiiyak, sister? Umiiyak ko. Hindi ko talaga pinangarap mag-iiyak. Kasi hindi naman ako
mukhang pare, hindi rin ako tunog pare. Di ba? Mahirap lang kami. Di man ako nakatungtong sa Catholic school. Sa public school lang ako nag-aral. Yung libro ko nung araw, yung librong hiniram lang sa eskwela, babalik ko rin after the school year. Yung una ko natutunang basahin yung suso pala. Marami rin natutong bumasa dyan sa suso na yan. Anyway, so, mahirap lang kasi kami. Ang tatay ko, Jaguar. Guardia. Security guard, no? So, with the bigger income that he received, magkano ba baon ko nung 50, 25, pambili ng siopa o laman ng pusa. Pambili ng sago. Yung sago, inumin mo. Noong 70s, inumin mo, tapos lublob sa timba. Tapos iba na naman inom. Lublob, balik sa akin. Ako dyan ako tumaba. Hindi niya painom naman. Pwede naman magtubig. Tapos, ang nangyari is, okay, so we were poor. And then, I became a priest and I realized, yeah, this is poverty. Nakikita ko siya kahit saan. 26 years na akong pare. 19 years were spent in Tondo parishes. San Rafael Parish, Palud, Tondo. After 7 years there, sabi ni Cardinal Sim, time to move on. Nilagay ako sa Immaculate Conception Parish, Tayuman, Tondo. Tondo rin. Kasi after 2 years sa Tondo, sabi ni Cardinal Sim, you need a change of environment. Dinala ko sa Santo Niño de Tondo. Yun ang buhay ko. Hindi ko kailangan masasabing malayo na narating ko. Pedicab lang, kayang ikutin. Taga-samba ko, Tondo. Maninimba ko, mga teachers ko, kaklase ko. Teacher ko sa music, hindi ko malilimutan yon. From afar, alam ko, nandun siya. Music teacher ko. Kasi yung kanyang hikaw, talagang G-clef. G-clef talaga. Tinunaw ko lang yung plema. Kasi anyway, so, yun. So, sa Tondo, nakita ko na, okay, nakita ko yung buhay ko. At nakita ko yung buhay ng mga tao. And yet, meron man akong, nakita ko man ito, nakita ko rin kung paano ang mga tao at ang mga Pilipino are able to cope with poverty, with all this situation, surrounding us. Iba tayo. It brings out the best in us. Saka nakakita ng ganitong lahi, kung saan may patay, doon masaya. Saan may patay, malungkot. Sa Pilipinas, gusto mong mag-enjoy, punta ka sa patay. Diba? Libre pagkain, may videoke, kakaligawan yung mga kabataan, doon sila nagiging magsyota. Meron akong kaibigan, pumunta kami sa Lamay, naiiyak siya, naalala niya yung pagbibit nila ng asawa niya. So, ganyan tayo. So, kaya natin talagang pasayahin ang buhay sa kabila ng mga bagay na sumisiil sa atin. And I suppose that ICTC continues to form priests and religious who are able to journey with the people. Nakapaglalakbay kasama ang mga tao, nararamdaman nila, meron silang gabay. Alam nilang meron silang pastol. Nung bago pa ako sa Tondo, para lang maging ako, nag-i-immerse ako. Pupunta ako sa Patay. On the way to the Patay, sabihin ng isa nag-inom, Father, chef naman dyan. Ano pagbibigyan mo? Chef naman ako. Salam, ha? Sa kabila, sabi, paano naman kami, Father? Salam, ha? Sarap ng inuman, nandun. Pagdating ko sa Patay, hindi ko na alam kung ba't ako nandun. Pinasa ko, pagbabasbas ng bagong tahanan. Anyway, so, may we continue to form people, to form priests and religious who will really effectively journey with the people. Iba na ngayon, di ba? Ang kare, kalakbay. Dati, nung unang panahon, sabi natin, "Hoy, pare yan, huwag mo ipuin." Untouchable mga tao, mga pare, di ba? Eh ako ngayon, nasa charismatic. Sa charismatic, pag kiss of peace, talagang kami, beso-beso.
Di ba? Chika-chika. Pero dati, hindi. Ang pari nun, malayo sa tao. Nagmimisa siya, nakatalikod. Salita niya, Latin. Kahit anong dasal niya ang sagot ng tao. Amen. Minumura na sila ng pare, ang sagot pa rin nila. Amen. Diba? Tapos, yun lang, tataas yung hostya, tataas yung ala, tapos komunyo. Ang layo ng pare, di ba? Kaya ramdam mo na ako, ang pare ay kalakbay, ang pare ay kasama, di ba? Ang pare ay kaakay. Kaya sa pagdiriwang natin ng anibersaryo ng ICTC, pagdasal natin na mas marami pang kabataan ang tumugon sa panyaya ng inang simbahan na sila rin ay maging kalakbay at kaakay ng mga tao, lalo na ng mga dukha sa kanilang paglalakbay. Ngayon po ay kakanta ako sa Ayaw Vicente. Parang nagkwento lang, tapos kakanta na. Ganun lang naman ako pag may concert eh. Kwento, konting kanta na hindi natatapos, ganun. Parang, hindi ako maano. May harap. Ngayon at kailanman, 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 ngayon, ngayon at kailanman, ngayon, ngayon. Ngayon at kailanman, ngayon. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, 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 ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at... Kalimutan ko yung karugtong. Happy anniversary, ICTC! At maligayang anibersaryo rin ng EDSA.